Welcome to Donmar TV News Channel. Nakakalungkot, nakakainggit. Sa kabila ng lahat, salamat pa rin sa Diyos. Mangiyak-ngiyak na inalala ni Archbishop Socrates Villegas ang mga alaala ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino sa kanyang misa sa Church of Jesu Ateneo de Manila University bago ito hihatid sa kanyang huling hantungan. Kilalaan niya kasi ang dating Pangulo bilang simple at tahimik na tao kahit pa may iniinda na itong karamdaman habang inaatake pa ng mga trolls at bashers. Kung nagulat tayo sa kanyang biglang pagpanaw, magmasid tayo sana sa buong bansa. Hindi ba dapat din tayong magulat sa nagaganap sa ating paligid? Sa huling pagkakataon, nagpasalamat ang pamilya Aquino sa mga nakiramay. Napaka-importante ng pagkakaroon ng transparency at accountability sa gobyerno. Tinaasan ang penalties, no, laban dun sa mga taong nangiipit ng mga papel at nagkaroon talaga ng ngipin ang batas na ito. Sa nasibak, halos 1,000 na ho yan. Sa Customs, sa PhilHealth, sa DPWH, marami nasibak dyan. Lahat po ito ay may epekto sa buhay natin, sa ekonomiya, sa ating peace and order. I dare everybody, or if you any mechanism, as long as we come up with the constitution that would guarantee first that the money of the people should go to serve people. Bakit kako? Pwede naman tumakbo yan si Mayor Sara na ibang kanyang presidente. Dahil ayaw niya nga magkipag-tandem sa ama eh. Di tumakbo siya na ibang kanyang katandem na vice president. Si presidente, ayaw niyang patakbuhin si Mayor Sara dahil naawa siya. O edi, tatakbo siyang vice presidente. O di iba naman ang presidente niya. O ngayon, di hayaan mo sila magtakbo pareho. Sino mang boboto, sino magdidesisyon, di naman silang dalawa eh. Ang taong bayan. So pag binoto sila, o di tandem din ang labas, o hindi ba, ganun lang kasimple yun. Natawa ka silang dalawa. Nung kwento ko yun. Ganun lang ho yun. So, walang dahilan para hindi pareho sila tumakbo. Pero kung talagang ayaw ni Mayor Sara tumakbo, ito naman. Ito, may bago na naman akong tsorya dito. Kung talagang ayaw niya, dahil bata pa rin siya, 43 years old nga lang naman eh. Ano rin bang gagawin niya kung matapos ng presidency niya, 49 pa lang siya. Kaya batang-bata. Kung talagang ayaw ni Mayor Sara, edi si Bongo, takbong presidente, in tandem with President Duterte. Hindi ba? Ay, pwede naman. On the job training ang sinasabi ko sa inyo eh. Kaya niya magpresidente. Kung 6 na taon siya, 49 years old na si Mayor Sara noon, di, continuity na naman. Di si Mayor Sara naman. Tama-tama naman yung edad niya. Hindi po ba? Ang mahalaga, alam nyo kasi, the reason why I want this two and this other one to run for the presidency and vice presidency, dahil gusto ko talaga may continuity kasi nakapanghihinayang na yung mga pinunlang magagandang mga binhi na talaga namang nag-bloom yung sa corruption, sa illegal na droga, rebellion, terorismo, pandemya, yung pagbibigay ng lupa sa walang lupa, pagdatas ng mga sweldo, lahat na, libreng edukasyon. Itong Duterte talaga ang nagbigay. Pag nasingitan po tayo ng hindi naniniwala sa mga Duterte o mga naiinggit sa kanila, kung maniwala kayo, back to square one tayo. Kaya okay na ho yan. Kung ayaw ni Mayor Sara, si Bongo. After Bongo, Mayor Sara. Tama-tama, 49 years old siya. Kaya, yun, laruin ho natin dun sa tatlo. But, again, ulitin ho natin this will not deprive or prevent anyone from running, whether singly or in unison with other opposition candidates. Tumakbo ho kayong lahat. Hayaan natin ang taong bayan ang magdesisyon kung sino ang magiging presidente, vice-presidente, at kung sino pa mga posisyon na tatakbuhan nila. Ito, kayong mga dilaw ha, makinig kayo. Kung marunong kayo makinig, pero tanga kayo, hindi kayo makikinig, sigurado ako. Kung marunong kayong makinig, simple lang ho ito.
Nakakuha nyo na yung yung part na tumahimik na yung mga Duterte supporter. Hindi nagbabash, hindi masyadong Huwag nyo nang hirita ng politika dahil pag nagalit pa yan, baka mag-retaliate at makarma na naman kayo o bumaligtad na naman sa inyo yung eksena. Na kesyo awa na sa inyo yung tao, mabibuisit lang, di ba? Oo. Sana talaga Duterte na tuloy-tuloy, Kasi para talagang yung mga project, may nakita kasi ako parang hindi ka nadadaan sa bayan. Kasi ang matraffic lang papunta dito yung bayan. Yun lang yun kasi there are 2 ways to go here. One, English yun Pit mo ba nakapunta ka lang dyan, napa-English ka na. One doon sa Cavite, one doon sa Tagaytay. Sabi sa akin nung binook ko dito, yung Tagaytay medyo matraffic doon kasi ang dami mo dadaanan doon. Although may ano ba doon? Meron na yung Cavitex ba yun? Dito, maganda rin ang daan kasi maikli. Kaya lang yung nagtatraffic sa bayan-bayan. Yun ang problema. Diba? Kaya sana yung nakita ko, hindi ako sure kung sana, I'm not sure about this. May nakita kasi akong parang ginagawang malaking road na parang ilalagpasan mo na yung bayan-bayan. Diretso ka na ngayon dito. Doon nga ako nabibwisit yung iba. Kasi ako, dito mo makikita ang ugali ng ilang mga politikong dilawan at saka ugaling maayos. Kung ikaw nagmo-mourn, stop the interview. Morning nga ano ba sabihin ng morning? Stop the interview. Wag pa ulit-ulit yung interview. Wag yung mga political analyst ng mga dilaw nagsasalita na ine-explain yung kabutihan, ganito. Okay ako doon na one time. Pero yung paulit-ulit, na obvious na sinasalsal yung balita. Di ba? Sorry for the term. Pero ganun ang ginagawa nila Inuulit-ulit nila yung balita, sinasalsal nila. Kaya nga I'm warning this dilawan and this Liberal Party. I'm warning you. Okay, inintindi kayo ng mga banateros at DDS na mailibing, di ba? Tapos mag-mourn. Huwag nyo nang i-extend. Kasi pag in-extend nyo itong at magagalit na yung ibang mga tao. In-extend nyo, pinag-usapan nyo yung, alam nyo na, yung mga hirit ninyo dyan, na keso, alam nyo na nga hindi nagkakasundo-sundo mga tao pagdating sa history natin. Tapos, para pang kasi tumahimik na tapos bigla nyong gagalitin. Ako nga, di ba, pinagtatanggol ko pa nga sila nung una. Sabi ko, ayoko ng ganito. Okay, sige, pagbigyan natin mourn. Pero, medyo nakakahalata ako ng pagsalsal ng ilang mainstream media. Wag lang, sige kayo, pag tinuloy nyo yan, pag tinuloy nyo yan, Lunes, meron akong babanatan, talagang meron tayong topic. Di ba? Si Bam Aquino maingay, boss. Yun na nga, yan yung medyo nahalata ako talaga. Parang, Bam, akala ko ba morning, medyo tumahimik ka naman muna. Wag na, kasi meron bang nagmo-mourn na panay interview? Alam mo yun, parang, di ba morning supposedly, kaya ka nga mourn, malungkot lang kayo. I mean, kayo. Pero yung masyado yung mini-media, ginagamit, sinasakyan,